Good morning, happy Sunday, and welcome po sa COGLP. Ready na ho ba tayong makinig ng Word of God? Ayan, sige po. At nais ko pong simulan ang ating pong pag-uusap sa pamamagitan po ng pag-iistorya ng isang kwento sa inyo. Meron pong isang bata na inutusan po ng kanyang nanay na kunin ang walis sa harap lang naman ng bahay nila sa labas. Kaya lang po sila ay nakatira sa probinsya. At sa probinsya, sa lugar nila, madilim po sa labas. Kaya itong batang ito, nung siya po ay inutusan, takot na takot po siya kasi madilim sa labas. So sabi niya, Nay, ayoko pong kunin, nakakatakot po sa labas, madilim. At sinabi ng nanay niya, anak, huwag kang matakot, kaya mo yan, kunin mo na yung walis doon. So kahit anong pilit po ng nanay sa kanya na iutos at sundin yung utos na kunin yung walis, natatakot yung bata kasi madilim nga sa labas eh. So, naisip ng nanay, sabi ng nanay sa kanya, anak, huwag kang matakot, nandun si Lord sa labas. Nandun si Lord sa labas, anak, huwag kang matakot. Nung marinig ng bata na nandun si Lord sa labas, lakas loob po siyang pumunta sa pintuan. Lumapit po siya at dumungaw po siya. At sa pagdungaw niya, nagsalita po siya, sabi niya, Lord, kung talagang nandyan ka, pakiabot naman po yung walis. Pakiabot naman po yung walis. Tinan nyo, nandun na si Lord, takot pa. Diba? Minsan ganun po tayo sa buhay natin. Marami tayong kinatatakutan kahit kasama natin si Lord, kahit nandun si Lord sa buhay natin. At alam nyo po, ang takot ay hindi bago sa ating lahat. Hindi po bago to. Bata pa lang tayo, naranasan na natin to. At ito po yung normal na pakiramdam ng tao. At kung iisipin po ninyo na lahat tungkol sa takot ay masama at hindi maganda, nagkakamali po tayo. May purpose po ang fear kung bakit po nakakaramdam ang tao ng ganyan. Ano po bang magandang dahilan bakit po tayo nakakaramdam ng takot? Una po, ito po ay nakakatulong sa atin to protect us from danger. Ito po ang nag-iingat sa atin sa kapahamakan. Ang atin po palang katawan, meron po sa brain natin small part, ang tawag sa kanya amygdala. Siya po yung nagsisignal sa atin na may danger. Kaya kung wala pong fear, sa atin, may nakasalubong ang leon. Wala kang nararamdaman takot, lalapain ka ng leon. So yung fear na yun magsasabi, there's a danger, you need to run away. Kung tatawid ka sa kalsada at wala kang takot sa sasakyang humahagibis, sasabihin ng utak mo, teka, may danger. Dahan-dahan ka sa pagtawid. So yung fear pala, pinuprotektahan tayo niyan. Amen ho ba doon? Pangalawa, ang fear po, the good thing about it is fear prevents us from doing evil. Ang takot po ay nagpe-prevent sa ating gumawa ng masama. Ito po pala yun. Alam niyo ho ba meron ho ba kayo nito? Alam niyo po, ang taong may fear of God, takot gumawa ng masama. Kahit walang nakakakita, takot yan gumawa ng masama kasi takot siya sa Diyos. Kahit hindi niya nakikita ang Diyos, kahit walang nakakakita sa Kanya, takot siyang gumawa ng masama dahil may takot siya sa Diyos. Kapatid, ganun ba tayo? So, there is a right kind of fear that is being taught in the Bible, and that is the fear of God. Sabi nga po sa Bible, ang tunay niyong dapat katakutan yung Diyos. Ang tanong, takot ba tayo sa Diyos? Takot ba tayo? At alam niyo ho, ang fear po nagiging problema lang ho yan kapag ito po'y naging irrational at exaggerated. Normal na pakiramdam, may purpose na maayos yan. Bakit? Kaya lang minsan, ito po ay hindi nagpa-function ng maayos. Nagiging irrational po tayo at exaggerated pagdating sa takot. Halimbawa po, na-discover ko po na meron palang mga taong takot maligo. Ikaw ba yun? May taong takot maligo. Ablutophobia ang tawag, the fear of taking a bath. So natawa ho kayo, Kasi, ang sarap nga maligo, mainit ngayon eh. Sa atin, hindi yung takot. Sa iba, it's irrational. It's irrational, it's exaggerated. They are afraid to take a bath. And you will be afraid to sit beside that person. Sure ako. Takot siya maligo eh. But you will be taking it in a funny way. But sabihin mo, Pastor, hindi ako nakaka-relate sa kinukwento mo eh. But maybe this next slide
be relatable to you. Ano po, meron pong author, ang pangalan po niya, si Napoleon Hill. Sabi po, kung alam niyo yung kilala niyang libro, kung nagbabasa kayo ng motivational books, Think and Grow Rich. Siya po yung author niya, si Napoleon Hill. Ano po, at meron po siyang 6 basic fears na sinasabi. Ito po yung basic na kinatatakutan natin. Ano ito? Una ho, takot ho tayo na maghirap. Takot tayo sa kahirapan. We are afraid of poverty. Ayaw nating maghirap. Ayaw natin na tayo naghihirap o nahihirapan. Ayaw po natin yun. Takot tayo dun. Takot tayo maging mahirap. Isa pa po, takot po tayo, nakikriticize po tayo, nababash tayo. Gusto natin mag-project ng image na pupurihin tayo lagi. But this would be a problem because, alam niyo po sa totoo lang, hindi mo maiwasan because nobody's perfect and you cannot please everybody. Pag nagsama yung nobody's perfect and you cannot please everybody, someone will surely criticize you. Tama po ba? Nobody's perfect and you cannot please everybody, then someone would criticize you. But we are afraid of criticism. Ngayon po, hindi na lang po criticism eh. Ngayon po, bashing na po eh. Sasaktan na yung kalooban mo eh. Hindi na po constructive criticism ngayon. They are bashing people. They are mean to others. And another fear is the fear of getting sick. The fear of ill health. Takot tayo magkasakit. Tama ho yun. Kasi magastos magkasakit. Lalo na kung mahirap ka. Sa ating bansa, ang health system sa atin, medyo hindi maganda katulad sa iba. But what can you do? Nasa Pilipinas ka eh. Di ba? Maybe we're afraid of getting sick. Baka yung inipon mo na pagkatagal-tagal, ubusin lang ng ospital. Diba? At in the end, baka tumigok pa. Diba? And we are afraid of the loss of love. Takot kang walang nagmamahal sa'yo. Takot kang yung nagmamahal sa'yo, mawala sa'yo. Ganun ba tayo? Nakaka-relate ba tayo? Takot ka na walang nagmamahal sa'yo. Takot ka rin na yung mahal mo, mawala sa'yo. The fear of loss of love. Yeah? Buti pa sila, may love life. Ako wala. Nakakatakot. Sa edad kong ito. Yeah? The fear of loss of love. And another thing is the fear of old age. You know why people are not answering you when you ask them of their age? Ilan taon ka na? Ano sagot? Secret. Why? Because supposed to be, we should be proud we're getting old. Amen ho ba? Because some people will never reach getting old. When you're getting old, be proud of it. Ilang taon ka na? Senior na ako. May problema? Hindi naman. Hindi naman po. Kasi minsan, may mga tao po na-offend pag tinatanong sila, ilang taon ka na? Be proud of your age. Why? Some person or people never reach that age. We are afraid of old age. Why? Because we know when we're old, we're near to this next fear, the fear of death. Sasabihin ko sa inyo, takot tayo mamatay. Meron ba ditong hindi takot mamatay? Hindi ka takot, pwede ka na mauna. No? Madaling sabihin nyo, takot mamatay. Pero kung nakasakay ka sa eroplano at sinasabi ng piloto, magka-crash na po tayo. Wala na po tayong magagawa. Embrace yourselves. Ewan ko lang kung hindi magpalpitate ka at mapadasal ka talaga kay Lord. Fear of death, that is real. And I know you could relate to it. Why fear is so something that we are afraid of? Because death is something we are afraid of because death happens. We don't know when, we don't know how. Yun ang malupit dyan eh. Hindi mo alam kailan, hindi mo alam paano. Kaya tatakot ang tao. Now today, whatever is your fear, pag-uusapan natin ay paano ba natin yan ididil. At ang Bible po, tinuturuan tayong huwag matakot. It doesn't mean na hindi ka na makakaramdam. Yes, you may feel fear, but you should not be overwhelmed or overcome by fear. We may feel it,
but it should not overwhelm our lives. Ano po? So the title of the message today is Fear Not. Let's all stand and let's read the Word of God. Basahin po natin Deuteronomy 20 verses 1 to 4. Sabi po dyan, when you go to war against your enemies and see horses and chariots and an army greater than yours, do not be afraid of them, because the Lord your God who brought you out of Egypt will be with you. Sabi dyan, pag kayo haharap sa gera at ang kalaban nyo mas malakas sa inyo, huwag lang kayong matatakot. Bakit? Yung Diyos nyo na naglabas sa inyo sa Egypt ang kasama ninyo. Wow. Ano po? When you are about to go into battle, the priest shall come forward and address the army. He shall say, "Hear Israel, today you are going into battle against your enemies. Do not be faint-hearted or afraid. Do not panic or be terrified by them." Why? For the Lord your God is the one who goes with you to fight for you and against your enemies to give you victory. Wow. Purihin ang Panginoon sa kanyang salita. Manalangin po tayo. Heavenly Father, we thank you today for your presence. We thank you, Lord, that you are with us. And Lord, we know whatever is our situation, you are in control of everything, Lord. So today we just want to worship you. We just want to give all the glory to you and receive your word for us today. And we thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin ang malakas ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. Now, when we talk about fear, pag pinag-uusapan po natin to, kailan ba to pumapasok o may-entra sa buhay natin? Kailan ba yun? Kailan ba tayo? Hindi naman siguro araw-araw, takot na takot ka, no? Kailan ba pumapasok to sa buhay mo? When does fear set in? Kailan ba? Now, dun po sa binasa nating verse, sinabi po dun na sila po ay lalaban sa gera na mas malakas yung kalaban nila. So ito ang intindi ko. Natatakot tayo pag may kinakaharap tayo, anumang hamon, pagsubok o challenge sa buhay, na alam po natin, it's greater than us. Yung pagsubok mo, alam mo, parang ang laki-laki pagkakaharapin mo. Yung problema mo, mas malaki sa kakayanan mong harapin ito. May laban kang kinakaharap na alam mo, hindi mo kaya sa sarili mo lang. So, we feel so afraid when we're battling something greater than us. Yung alam mo, mas malaki pa sa'yo yung problema mo. Ano po? At hindi lang po yun, kaya nga po sabi po dyan, when you go to war against your enemies and see horses and chariots and an army greater than yours, ano pong sabi? Do not be afraid of them. Sa ang unang in-address ni Lord, huwag kayong matakot sa kanila kahit mas malakas ang kalaban nyo, kahit marami kang problema, malaki ang problema mo sa'yo, huwag kang matatakot. Amen po ba? Do not be afraid of them. At nagsiset in po ang fear pag sa palagay natin, dihado tayo sa laban. Dihadong-dihado tayo sa laban. At hindi lang yon, ang fear po ay pumapasok kapag ang ating forecast sa future ay worse than where we are right now. Ano po? Yung fear po pumapasok kapag nagsiset in po siya, pag yung future expectation mo ay worse kung saan ka nandun ngayon. Halimbawa, ito yung sitwasyon mo ngayon. Naiisip mo, mas malala ang mangyayari. Mas malala ang mangyayari. Doon na pumapasok ang fear sa atin. Kaya nga po ang fear, it always works in advance. It always works in advance. We are not so afraid of the past because it's over. Sino po ang naapektuhan ng past? Pakinggan niyo po ako. Those who are depressed. Depressed people tend to dwell in the past. They are so affected by their past, those depressed people. But those who are fearful and anxious people, they are so afraid of their future. They would forecast fearful events in their life. Talking about their future. They are expecting something worse. So fear works in advance. Ang fear po,
laging pa-future ang kanyang ang kanyang effect sa buhay mo. Natatakot ka sa posibleng hindi magandang mangyari. Yun po yung fear. O sa kasalukuyan may kinakaharap kang nakakatakot harapin. Yun yung fear. But it's very seldom is in the past. Very seldom po sa past ang fear. At alam niyo po, ang fear din ay madalas na weapon of choice ng tao. It's a weapon of choice. Naalala niyo nung bata tayo, pag ayaw tayong palabasin, anong ginagawa sa atin? Tinatakot po tayo. Huwag kang lumabas, may kukuha sa'yo dyan. Hindi ka naman ngayon lalabas. Pag nasugatan ka, nasugatan ka, may lalabas na dyan. Ano ilalabas? Bambira, Iba-iba, pero madalas may lalabas daw na pare. May lalabas na pare. Pambira, tinatakot. Nasugatan ka na, tinatakot ka pa. Ba't kaya pare ang lalabas? Baka i-bless yung sugat mo, gumaling. May lalabas na ba? Alam nyo, tinatakot tayo, bata pa lang tayo. We grew up being scared of those. Now, let me address the adults here. Do not condition the mind of your kids to be afraid. Do not condition them to be fearful. Why? They will live their life limited. They will always think everything around beyond my comfort zone is so fearful, I would not step in that zone. Di ako aapak doon. So don't condition the mind of your kids to be afraid. Tell them they can do it, kaya nila yan, and you are there to support them. Amen po ba? Fear has always been a weapon of choice. Kasi po, ang fear po, pag may fear ka na, mapaparalyze ka. Hindi ka makakakilos. Pag natatakot po tayo, wala tayong magawa. Na-freeze tayo. Sa fight, flight, freeze. So may freeze tayo. Na-freeze tayo, hindi tayo makakilos. Takot na takot kasi tayo. Napaparalyze tayo. Kaya nga po si Satan, yan po ang gusto niyang gamiting weapon sa atin. Fear. To paralyze us. Wala kang gawin. Ini-invite ka lang sa church, mag-volunteer. Natatakot ka. Napaparalyze ka. Ini-invite ka lang sumali ng 1 by 1. Natatakot ka. Kasi wala namang mangyayaring masama sa'yo, but you are so afraid. It will paralyze you. Next time na lang, sis, ayoko ngayon. If Satan would instill fear in you and you will be paralyzed. If you would do something, pag gagawa ka naman, you will be manipulated. Fear is one thing that manipulates people. Ano po yung takot? Yung takot, nakaka-manipulate yan. Bigyan ko ng 2 halimbawa. Andiyan pa ho ba kayo? 2 halimbawa po. Una po, yung takot sa relihiyon. Bakit may mga relihiyon, hindi ka aalis doon kasi tatakutin ka? Pag umalis ka dito, hindi ka na mapupuntang heaven. Hindi na mapupuntang heaven. Pag umalis ka rito, wala nang kaligtasan pag nawala ka sa simbahang ito o sa church na to. Totoo? So takot na takot naman yung miyembro kasi pag nawala siya doon, hindi na siya pupuntang heaven kasi yung simbahan pala parang rocket ship yun. Pag dumating na yung araw na pupunta ng heaven, dapat nandun ka. Di ba? Pag lilipad papuntang heaven, ganon. Di ba? Pag hindi pa lilipad, parang Disneyland. Ganon. Di nyo magets, no? Manipulate ka. Hindi ka aalis. Even though you sense that there's something really wrong in the church, sa atin walang ganon. Ligtas ka. Kaya nasa Victory ka, kaya nasa CCF ka, nasa COG ka, nasa JIL ka, ligtas ka. Bakit? Ang nagliligtas sa atin si Jesus, hindi yung simbahan. Amen po ba? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Ang nagliligtas si Lord. So, manipulation is often used. Yung mga nabubudol, di ba may mga nabubudol? Para po akong na-hypnotize. Ano para na-hypnotize? Paano natakot ka, binigyan ka ng 1 bayong na pera. Akin na cellphone mo, tsaka wallet mo. Hawakan mo tong 1 bayong na pera. Pag silip mo, may pera nga, ang kapal. Di syempre, ang takot mo naman. Parang sa akin na ito mapupunta. Babalikan kita. Sana hindi bumalik, Lord. My Lord, nakaka-nervyos. Ang laki-laking pera nito. Yung pala, puro papel lang na ginupit yun. Tinapalan lang ng Diba? Kabang-kaba ka naman, peer na peer ka kasi ang daming pera. Tingnan nyo talaga ang pera. Nakakapalpitate.
Nakakapalpitate pag wala, nakakapalpitate pag marami. Di mo maintindihan. Fear manipulates you. And most of the time, because of fear, you are backing out. You are backing out. This is the enemy's weapon against us. Now, sa buhay mo, marami sigurong opportunity dumating na nasayang dahil nag-back out ka. Kasi tinamaan ka ng takot. Naalala nyo, yung Israelites, papasok sila sa promised land. Andun na sila, and then nagpunta yung mga spies pagbalik, yung mga espiya na pinapunta. Sabi ng mga espiya, naku, mga higante tao doon, kakainin lang tayo. Hindi natin matatalo yun. Umalis na lang tayo dito at bumalik tayo sa Egypt. They backed out. Why? Because of fear. They backed out. And the opportunity to enter the promised land was lost. They all wandered in the desert for 40 years and they died there in the desert. You know what? Fear may cause you to back out. Ilang pagkakataon na sa buhay mo nag-back out ka kasi natakot ka. Nakakatakot kasi baka hindi ko kayang bayaran yan. Nakakatakot, baka ganito, ganyan. Huwag kang mag-back out. Pag para kay Lord, go ka lang. Amen po ba? Yun po yung epekto ng fear sa atin. At alam niyo po, paano ba ito nag-grow? Minsan maliit lang ho siya, pwede mong i-cancel, pero pag pinabayaan mo, it would grow. It would grow and grow and grow. How does fear grow? Paano ba nag-grow ang fear? Una po, ang fear po ay nag-grow kapag binibigyan mo siya ng attention. Kasi ang takot po ay laging magpapapansin sa'yo. Laging niyang kukuhanin ng attention mo. Matakot ka. Dito ka mag-focus. Tinan mo, nararamdaman mo. Tinan mo, ganyan-ganyan din yung naramdaman nung namatay nung kailan linggo lang. Naku, parang nahirapan din huminga. Ganyan ka din. Katapusan mo na. Diba? Oh my Lord. Diba? Anumang pagpopokusan mo ng attention mo, lalaki yon. Pinagpopokusan mo ng attention mo yung faith mo kay God, lalaki yung faith mo kay God. Pinagpopokusan mo ng attention yung mga takot mo, lalaki ho yun. Fear would always get your attention. And not only your attention, it wants you to focus on fear. Para ma-hyper-focus ka doon, hindi mo na maalala ang Diyos. Kakainin ka ng takot. At isa pa, avoidance. When we are avoiding, we are making our fear grow. Sino sa inyo takot sa heights? Wala masyado. Matatapang pala ang membro ng COJLP. Takot sa asawa. Natawa kayo, no? Hindi makapagtaas ng kamay, katabi yung asawa eh. Manda ka sa akin. Hindi na nga nagtaas ng kamay. Avoidance. Well, the cure to fear is to expose yourself to your fear. Expose yourself to your fear. If you're afraid of heights, then expose yourself slowly to that experience. May tawag po niyan sa therapy, exposure therapy. Ina-expose mo yung sarili mo. Kung kayo po'y takot sa public speaking at nabigyan kayo ng opportunity, huwag kayong mag-back out, expose mo lang ang sarili mo. Later on, lalakas yung kumpiyansa mo, and then you will not be afraid speaking around 1,000 people, kaya mong gawin yon. Because you exposed yourself to what you are afraid of. Amen ho ba? Yun po. So, avoidance doesn't address our fear. It makes our fear become giants. So, wag kang mag-a-avoid. So, ano man kinatatakutan mo, wag mong iiwasan. Harapin mo siya. At ito po ang progression, makwento ko lang po sa inyo ang progression ng fear sa buhay natin. Tanong ko sa inyo, saan po ba nagsisimula ang takot? Saan? Saan nagsisimula? Sa palagay nyo, saan nagsisimula ang takot? It's mental. It starts here. You think about a thought and you become afraid. What if? And then you put a judgment on the next phrase and what if this happens? And you become afraid. And when you meditate on it every now and then, it goes into your emotions. Yung emotion mo, hindi mapapalagay. Kaya po pag ang tao takot po, they are jittery, they are uneasy, because they feel it,
in their emotions. At hindi pa po sapat yan. Pag ang nag-grow po ang fear sa atin, it even runs in our physical bodies. Nakita na kayo ng ninenervyos. Takot na takot. Nakita na kayo. Magkukwento lang ako sa inyo, okay lang ba? At magpapaalam ako kay Brother Ronnie at kay Sister Mitch, okay lang ba? Kasi po, ito po yung experience ko dyan. Ako po ay, hindi ko alam kung nag-volunteer ako. Siguro nag-volunteer lang ako sa kanila. Ikakasal po sila. At sabi ko, marunong naman ako kumanta. Kanta ako sa kasal nyo. Siyempre, pastor ako, hindi naman mahindian eh. Magagawa, pastor yan eh. Kakanta ako sa kasal nila. First time ha. Wala akong ginawang ganon sa kanila lang, kaya mapalad kayo bro. Noong araw na nakasal, ang ganda nung kasal, pambihira. Ayan ang seremonya, pambihira. Nag-practice naman ako, practice araw-araw. Ang galing-galing ko na sa palagay ko, pagdating nung araw na yon, bumuhos ang nerbiyos sa buhay ko. Para akong pinaliguan ng nerbiyos. Inom ako ng tubig, hindi ko alam kung ilang tubig na naiinom ko. Inaantay ko yung turn ko, pambihira. Bago dumating yung turn ko, talagang yung kabog ng dibdib ko, ang lakas na, ang daming bisita eh. Hindi naman ako magpipreach, kakanta ako. Kung preach, sanay ako. Kanta. Ayan na, nung ako na, pambihira. Para ako nakarinig po kayo ng yung kantang may tremolo. I love you. Sabi ko, Panginoon, patawarin ako ni Brother Ronnie at Sister Mitch. Nasira ang kasal nila. Gusto ko pong malusaw na parang tubig nung oras na yun at dumaloy na lang ako palabas ng venue. Ayoko na pong maalala pa. Sabi ko sa kanila, please lang, huwag niyo ikalat yung video na yan. Talagang nangangatog po ako. It runs in my body. Talagang nag-shake. Sabi mo pa, Panginoon. Wala na. Yun lang ang una't huli. Promise. Hindi ko na tinry. Makakasira lang ako ng wedding ceremony. Tinamaan ako ng nervyos. The best of me. It got the best of me. And I've learned my lessons. If you can't handle your nerves, don't go into, iilagay yung sarili mo sa at damay pa yung iba. But we are being taught that we would be courageous. Probably back then, I don't know. And ito lang po, hindi lang po siya sa physical. By the way, meron pa po ako palang isang sayaw sa church. Nagsayaw ko isang beses sa church. Isang beses lang din. Na pinagsisisihan ko po. Kasi natakot po yung mananood eh. Sa Star Mall pag ginanap yun ha. Nakaalam yun nung ibang matagal na sa church. Sa Star Mall pag ginanap, sabi ko, ayoko na talaga. Huwag niyo ilalabas yung video na yan ha. Laging ganoon ako eh. Huwag niyo ilalabas yung video na yan. Sunugin niyo. Ayoko na po. Nagbibiro lang pa. Pero totoo po yun. Isang beses na ako sumayaw sa church. Ayoko na kasi hindi rin maganda eh. Hindi rin talaga maganda. At panghuli po, it runs in your spirit. It becomes spiritual. When you are being gripped by fear, it becomes spiritual. Now, let me give the verse that would prove it's spiritual. Ano pong sabi sa Bible? For God did not give us a spirit of fear. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng spirito ng takot. When fear reaches your spirit, it affects you. Pero hindi ka binigyan ng Diyos ng spirito ng takot, kundi kapangyarihan, pag-ibig, at matinong pag-iisip. Power, love, and sound mind. Hindi spirit of fear ang binigay ng Diyos. So, mga kapatid, how do we deal with this fear? How do we deal with this fear? If this is something that all of us would encounter in our life, how do we deal with it? Now, una po, tandaan natin, we should not fear because of God's presence. Naniniwala ka ba kasama mo ang Diyos? Tingnan niyo po ang paalala sa kanila nung haharap na sila sa gera. When you go to war against your enemies and see horses and chariots and an army greater than yours, ang unang bilin, do not be afraid of them. Why? Why should not be afraid of them? Because the Lord your God who brought you out of Egypt will be with yung Diyos nyo na naglabas sa inyo sa Egypt ang sasama sa inyo.
Kasama niyo ang Diyos. Kapatid, ano man ang pinagdadaanan mo, kinatatakutan mo, kasama mo ang Diyos sa laban ng buhay mo. Kasama mo ang Diyos. Do you believe that? God is with you. Ano po? At alam niyo po, ang fear po ay greater when we are alone. Kaya po ang pinangako ng Diyos, presence niya, kasi ang fear po is much greater when we're alone. Kapag mag-isa tayo, mas natatakot po tayo. Kaya importante sa fear may kasama ka. At ang unang-unang sasama sa iyo ay si Lord. Kasama mo ang Diyos. Kapag natatakot ka, huwag mong kalimutan, kasama mo si Lord. Amen ba doon? Alam niyo po, ang devil, si Satanas, ang strategy niya sa atin lagi is to isolate us. His strategy is to isolate. Ihiwalay ka. Ganyan po ang nangyayari sa mga taong nag-struggle sa depression. They would be isolated from other people. Yung mga taong nag-struggle sa severe anxiety, they would isolate themselves from other people. Kasi pag isolated ka, madali ka nang takutin, madali ka nang i-manipulate, madali ka nang i-feed ni Satan ng kung ano-ano. Kaya ang solusyon po ng Diyos lagi sa atin is fellowship. Amen ho ba? Fellowship, makipag-fellowship ka, hindi ka mag-isolate. Di ba minsan may ganon? Yung taon, bawa, nasaktan, tapos kahit pag nasaktan, nag-isolate ang tao. And when you're isolated, that's the strategy of Satan. Mag-isolate ka, na-hurt ka eh. Sinaktan ka, baka masaktan ka ulit. You will isolate yourself. Ano po? Fear is greater when you are isolated. So, God's presence is with you. And not only God's presence, maghanap po tayo ng magiging kasama natin sa journey. Alam niyo, ang ganda po ng C2S, yung small group system, na ikaw part ka ng church, pero during weekday, may grupo ka na nakakausap mo, pwede mong pagkwentuhan ng struggle mo, pwede ka nilang ipag-pray, pwede nilang maging kaagapay mo sa mga pinagdadaanan mo sa buhay. So, meron po tayong gano'n, yung C2S group. So, because when you are isolated by the enemy, pambihira. Diyan ka niya dadalihin eh. Diyan ka niya dadalihin. Tandaan mo, kasama mo ang Diyos. Pag natatakot ka, kasama mo ang Diyos. Pangalawa, tandaan mo, may pangako ang Diyos ha. Huwag kang matakot, may pangako ang Diyos. Dito po sa verse, sinabi po dyan, nung sinabi po na huwag matakot, kasi kasama nila si Lord, verse 2, when you are about to go into battle, paglalaban na kayo, the priest shall come forward and address the army. Lalabas yung spiritual leader, yung priest, at magsasalita siya sa buong army. Magsasalita siya. Bakit kailangan niya magsalita? At anong sasabihin niya? Sasabihin niya yung mga pangako ng Diyos. He shall say, "Hear Israel, today you're going to battle against your enemies. Do not be faint-hearted or afraid. Do not panic or be terrified by them." The next verse tells them that the Lord is with you and He will give you victory. He will fight for you. So, the spiritual leader will speak and will tell the people about the promises of God. Why? Bakit importante na maalala natin ang pangako ng Diyos pag natatakot tayo? Bakit? Kasi, why is it important that the promises of God will be heard when we are afraid? Because ito pong katotohanan, fear speaks. Fear speaks. Ang takot ay nagsasalita. And it speaks to your mind, it speaks to your heart, it speaks when you're alone. And the more it speaks to you, the more you believe it. The more lie it speaks to you, the more you believe what it's being said to you. Lalo ka naniniwala. And that the very thing that we need is to tell ourselves or speak out the promises of God. Kailangan nating i-speak out po yung promise ng Diyos. Pag sinabi sa'yo ng fear na, di ka nagagaling dyan, sabi ni Lord walang imposible sa Kanya. Hindi ka na makakabayad ng utang mo, hindi. My God will provide all our needs. Hindi ako maghihirap. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Hindi ako mabubuhay sa takot. Amen o ba? My God is there for me. He is with me. He will do something. He will save me. Speak out the promises of God. That's the way we would counter the fear in our lives. Kailangan sabihin po natin yun. Ano ang pangako ng Diyos?
At pakinggan niyo po ako, sa bawat sitwasyon ng buhay mo, may angkop na pangako ang Diyos para dun, para sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, may pangako si Lord sa'yo. At ang Diyos po, hindi siya tulad ng tao na kapag nangako, paasa lang naman. Si Lord, papatunayan niyang gagawin niya. Ano po? Speak out the promises of God. When you hear fear speaks, speak to your fear and speak out the promises of God. Pangatlo, huwag kang matakot dahil hindi lang siya kasama mo, hindi lang siya may pangako sa iyo, kapatid, makapangyarihan ng Diyos mo. Amen ho ba doon? God is all-powerful. Wala lang namang katulad si Lord sa buong kahit saan pang lugar. Ano po? Walang katulad ang Diyos. He is so powerful. At ang sabi po dyan, for the Lord your God is the one who goes with you to fight for you. Wow. Ang ipaglalaban ka pala ni Lord. To fight for you against your enemies, to give you victory. Para bigyan ka ng tagumpay. Kapatid, meron ka bang battle? Meron ka bang pagsubok? God can give you the victory that you need. Andiyan ang Diyos. Makapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Ito na-realize ko. Sa laban natin sa buhay, ang una nating kakaharapin yung na battle, our first battle is our battle with fear. Una pa lang yun na ang kalaban mo. Dahil hindi ka naman uusad kung natatakot ka. Hindi ka rin mananalo kung natatakot ka. Yun muna yung ina-address sa atin. Huwag kang matakot. Ligo na mga katabi mo, sabi mo, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. The first battle is our battle with fear. Yan yung unang battle natin. Kailangan lampasan natin yan. Lord, di ako matatakot. Kasama kita eh. Di ako matatakot, Lord, may pangako ka eh. Lord, di ako matatakot, makapangyarihan ka. Kahit mas malaki sa akin, ang problema ko, alam ko, mas higit ka rito. Until we understand that God is greater than our fears, then we will not be able to move on. Sino sa inyo naniniwala that God is greater than our fears? Ang Diyos ay mas higit sa ating mga takot. Higit sa ating mga problema. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. No matter how great your battle, your challenge, your trials are, and then remember, God is greater than all your fears, than all your problems combined. No one is greater than God. And if God is on your side, you will be victorious. Amen po ba? Kung kakampi mo ang Diyos at kasama mo ang Diyos, magtatagumpay ka. At alam niyo po, naalala ko yung verse, sabi po sa Psalm 34 verse 4, I went to the Lord for help. Kanina ko ba naghahanap ng tulong? I went to the Lord for help. He answered me and rescued me from all my... Sinagot ako ni Lord at niligtas niya ako sa lahat ng kinatatakutan ko. Now, God wants you to be free from that fear. Hindi ko alam ano kinatatakutan mo, pero I'm pretty sure ito ang feeling mo pagdating sa fear. Ito ang feeling mo. Kung ikaw yung nag-i-struggle sa fear, I'm pretty sure ito ang pakiramdam mo. Fear is a torture. It's a torture. It tortures your mind, it tortures your emotions, your body, and sometimes even your spirit. You are so crushed. You are so down. You are shrinking, not expanding because of fear. It's a torture. Ano po? And let me tell you this, God wants you to be free from your fear. Hindi po sinasabi na hindi ka na makakaramdam Normal lang naman po nakakaramdam tayo eh. Normal yun eh. But what is not usual is when we are gripped by fear. We are overwhelmed by fear, and fear sets in our life that it almost destroys us. The opportunity, we are backing out. We are paralyzed. We are not doing what we are supposed to be doing. So fear is a torture. And let me end with this verse.
to remind all of us that God is concerned about what we feel or what we struggle. Kung ito man ay takot. Ano pong sabi sa Isaiah chapter 41 verse 10, fear not. And that is the title of the sermon. Fear not. Why? For I am with you. For I am with you. Be not dismayed. Huwag kang panghinaan ng loob. For I am your God. I am with you and I am your God. I will strengthen you. God is our strength. Amen po ba? Di ako nagtataka, nagpupunta kayo lagi dito pag linggo because I know God is giving you strength. Whenever you go to church, whenever you go out of church, you are strengthened by God. And wherever we are, He is our strength. Amen po ba? Siya ang ating lakas. I will help you. Tutulungan kita. Nahirapan ka eh. Tutulungan ka niya. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Aalalayan kita ng kamay ko. Galing ni Lord, no? Di ba? Ang galing ni Lord. Siya ay ganyan sa buhay natin. Pinalalakas niya tayo, sinasamahan niya tayo, tinutulungan niya tayo, inaalalayan niya tayo, binibigyan niya tayo ng tagumpay. Purihin ang ating Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Let us worship our God. Para po natin taas ang ating mga kamay. As a sign of our surrender, O God. Lord, we will not fear, for you are with us and you are the one fighting our battles. Hallelujah. Hallelujah. Kapatid, kung nag-struggle ka sa takot, no one knows that except you and God. Maybe other people won't notice it, but inside you, there's a struggle and God knows it. Alam niyo po, God wants to strengthen you. God wants to help you.
God wants to uphold you with His righteous right hand. He loves you. He is concerned of you. So today, ayoko pong matapos ang service na hindi po natin ibinibigay sa paanan ng Panginoon ang ating daladalang takot. Sabi po doon, I sought the Lord, I asked the Lord for help, and He answered me and delivered me from all my fears. Who can help you? God will help you. He is willing to help you. So today, if you need that help from God, you're struggling with fear, I'm inviting you once again. Maaaring lagi ka na sa altar, but just come to the altar and ask God, Lord, I want to lay it all in your altar. Ayoko na pong dalhin to. I want to be free from this fear. Set me free, Lord. Kapatid, habang umaawit ng ating praise team, I'm inviting you. If you're that person, come to the altar. Take that step, kapatid. Take that step. God is here. He's waiting for you. Hallelujah. Yes, Lord. We want to be free, God. Hallelujah. Yes, God, you're here. We believe in your word, God. Hallelujah. Yes, Lord. Sige po, kung ikaw yon, yakbang mong paa mo, narito ang Diyos. Kakatagpuin ka niya. God is here to touch you. Hallelujah. Sige po, let's come to the Lord. Hallelujah. Let's worship Him. Worship Him. Hallelujah. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, we worship You. You rescued me, so I will stand and sing. I am a child of God. Let's worship Him. Yes, Lord. You split the sea, so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me, so I will stand and sing. I am a child of God. You split the sea, so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me, so I will stand and sing. I am a child of God. I am a child of God. I am a child of God. Hallelujah. Heavenly Father, we are here coming to You, Lord God, with a humble heart, believing that only You can help us. Lord, alam mo po ang pinagdadaanan namin. Some of us here are facing battles greater than their capacity to face it, Lord. But Lord, we know You are with us. And we know You have promised us. And we know You are all-powerful, Lord. So, Lord, here are Your people, Lord. Here are Your children who are struggling with fear. Lord, ibalik mo po ang kapayapaan sa kanilang isip at kalooban. Kung meron po dito, Lord, nandun sila sa sitwasyon na sila po'y may karamdaman, Lord. We speak Your promise, Lord. We speak Your miracle, Lord God. We speak that You are more powerful than any disease, Lord God. We speak, Lord God, that nothing is impossible with You, Lord God. Lord, sino man may sakit, nilalapit niyang karamdaman niya, Lord, we're receiving right now. That person is receiving, Lord God. Lord, the touch that comes from You, Lord. Hindi po namin kailangan ang pagpatong ng kamay ng tao. Lord, ipatong mo ang kamay mo sa mga anak mong nag-i-struggle, Lord God. Maaring meron dito, may financial crisis sa buhay nila, sa pamilya nila. Lord, we speak provision, Lord God. We speak prosperity, Lord God. You are our Father and we are Your children, Lord. Hindi mo hayaang kami magutom, pagkulangin, Panginoon Diyos. You will supply all our needs according to Your riches and glory in Christ Jesus. And that is Your word, Lord. We speak Your word in our situation.
mga pamilya na merong hindi pagkakaunawaan. Lord, we speak reconciliation, God. We speak that you would move, you would work in every family, Lord God. You would just move, Lord God, so that there would be love, unity, Lord God, and they would enjoy each other, Lord God, as a family, Lord. Father, we thank you today. We believe that you are here today, Lord. We believe, Lord, sinabi mo kasama ka namin, Lord. Kaya kasama ka namin ngayon, hindi ka man namin nakikita. We believe it in our hearts that you are with us. Not only here, but even as we go out of church, Lord, as we face our battles in life, you are with us, Lord. And we declare, you're more greater than our problems, Lord. You're more greater than our fears. Lord, allow us to put our faith in you, Lord God. Father, today pinagpe-pray ko po lahat ng dumalo, lahat ng lumapit sa altar niyo, Lord God, pagpalain po ninyo, Panginoong Diyos. Lord, hindi ka maramot, hindi ka mapagkayat, Panginoon. Kanino kami lalapit, Lord? Sabi po sa iyong salita, our help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. The maker of heaven and earth. You are able to do exceedingly abundantly above all we could ever ask or imagine according to your power that is at work within us. Lord, you are at work within us. You are working around us, Lord God. You are at work in our lives. So, Lord, today we believe hindi na sayang ang paglapit namin sa altar mo. Hindi ito masasayang bawat hakbang namin palapit sa iyo, Panginoon. Ito ay nagbibigay sa amin ng lakas, katugunan at katagumpayan. Salamat po, Panginoon. Kapatid, receive the blessing, the favor and victory that comes from God in your life. Receive His miracle today. Hallelujah, hallelujah. We honor you, God. We thank you, God. Hallelujah. Sige po, purihin natin ang Diyos. Magpasalamat tayo sa Kanya. Lord, salamat. Pinupuri ka namin, salamat. Salamat at kasama ka namin, Panginoon. Salamat at naririnig namin ang tinig mo, Panginoon. Salamat at makapangyarihan ka. Sa iyo kami umaasa, Panginoon. O Diyos, purihin ka. Sambahin ka, O Diyos. Ito ang aming pagsamba sa iyo. At ang tiwala namin ay sa iyo. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon. Purihin ka. Sambahin ka, O Diyos. At mga kapatid, sa oras na ito, ibigay po natin ang lahat ng papuri sa Diyos. Taas natin ating mga kamay. Panginoon, tinataas namin ang iyong ngalan. Tanggapin niyo po ang aming pagsamba. Salamat sa lahat ng pagpapalang tinatanggap namin sa iyo. Salamat sa kabutihan mo. Patuloy ka namin sasambahin at paglilingkuran. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Sambahin ka, O Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen at amen. Hallelujah! Purihin po natin ang Diyos. Hallelujah! Pagpalain po kayo ng Panginoon. Happy Sunday po!